Ang kwentong ito ay base sa isang tunay na karanasan na isinalaysay ng isang indibidwal. Ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring pinalalim o inangkop upang mas mailarawan ang kabuuang karanasan. Ito ay hindi intensyong manakot kundi upang magbahagi ng babala, aral, at paalala sa mga nakatira sa mga liblib na lugar na may kasaysayan ng kababalaghan. Ang mga tauhan, lugar, at mga pangyayari ay ginamit upang itanghal ang isang mas malalim na pagkaunawa sa kultura ng ating mga ninuno, kabilang na ang mga alamat at kwento ukol sa mga nilalang gaya ng aswang. Ito ay para lamang sa edukasyon, pagninilay, at pagbabahagi ng karanasan, at hindi para magdulot ng takot o pamahiin. Maging bukas ang isipan sa mga ganitong uri ng kwento, ngunit huwag kalimutan ang pagiging responsable sa pagtanggap ng impormasyon. Ang pangalan ko ay Daniel. Ako ay lumaki sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Antique. Isa itong lugar na nakatago sa likod ng mga bundok, malayo sa syudad, at kilala sa malamig na ihip ng hangin, makakapal na puno, at mga alamat ng kababalaghan. Sa lugar naming iyon, normal lang na makakarinig ka ng mga kwento ukol sa mga aswang, tikbalang, o lamang lupa. Ang pamilya ko ay simple lang. Si tatay ko, si Mang Ernesto, ay kilala sa buong baryo bilang isang masipag na magsasaka. Tahimik siya, hindi pala kwento, pero makikita sa kanyang kilos ang tapang at dedikasyon. Si nanay naman ay si Aling Rosa, isang mananahi at minsang hilot sa baryo. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Bata pa lang ako ay sanay na ako sa buhay sa bukid. Gigising ng alas 5, mag-igib ng tubig sa poso, maghuhugas ng pinggan gamit ang tubig ilog, at tutulong kay tatay sa bukid tuwing Sabado. Walang signal, walang internet, walang gadget, pero may kapayapaan. Gabi pa lang ay maririnig mo na ang mga kuliglig, at minsan ay ang tila tawanan ng mga tao mula sa kabubatan, bagay na kinalakihan na namin. Ngunit kahit pasanay kami sa ganitong kapaligiran, hindi nawawala ang takot at respeto sa mga di pangkaraniwang nilalang na sinasabi ng matatanda. Lalo na tuwing buwan ng Nobyembre, kung kailan sinasabi nilang si pinakamalakas ang presensya ng mga espiritu. Tuwing gabi, hindi nawawala ang ritual ni nanay, maglalagay siya ng asin sa mga pintuan at bintana, mag-aalay ng kandila sa altar, at maglalagay ng bawang sa may bubungan. Kapag tinatanong ko siya kung bakit, ang sagot lang niya ay para sa proteksyon. May mga nilalang dito na hindi mo basta makikita. Si tatay naman ay hindi gaanong naniniwala sa ganito. Ang sabi niya, wala tayong ginagawang masama, wala tayong dapat katakutan. Ngunit kahit ganoon, hindi siya lumalabas ng bahay tuwing hating gabi, isang di mo akalain mula sa isang lalaking hindi marunong matakot. May isang kwento ang matagal nang pinapaalala sa amin ng mga matatanda. May isang lalaking nawawala raw noon sa aming lugar, 1 linggo siyang nawala at pagbalik niya ay iba na ang kanyang asal. Hindi siya kumakain ng asin, hindi lumalapit sa simbahan, at laging gising tuwing madaling araw. Di nagtagal ay bigla na lamang siyang nawala ulit, at mula noon ay hindi na siya nakita pa. Ang kwento raw ay konektado sa isang nilalang, isang uri ng aswang na hindi laman ang kinakain, kundi kaluluwa. Ang sabi nila, ito raw ang dahilan kung bakit minsan may bigla na lang nawawala sa baryo. Pero kwento lang daw iyon. O baka hindi. Minsan, sa mga gabing tahimik, maririnig mo ang pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubong. Ang sabi ni Lola, aswang yan, naghahanap ng buntis. Kapag ganito, pinapatay na namin agad ang ilaw at tahimik na nagdarasal sa loob ng bahay. Isang beses, may nakitang kakaibang nilalang si tatay habang papauwi galing sa bukid. Ayon sa kanya, isang taong mapayat at mahaba ang leg, na tila sumusunod sa kanya. Ngunit mabilis daw itong nawala nang siya'y magdasal ng ama namin. Iyon daw ang huling beses na naglakad siya mag-isa sa kabubatan. Sa kabila ng lahat ng ito, normal pa rin ang takbo ng buhay. May saya sa baryo, may kasiyahan sa pista, at may pagmamahalan sa bawat pamilya. Pero ang mga kwento ng kababalaghan ay nananatiling nasa paligid, tila mga aninong laging sumusunod pero hindi mo basta-basta napapansin. Hindi ko akalaing isang araw, magiging bahagi kami ng isa sa mga kwentong iyon. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat sa tulog, si tatay ay hindi na bumalik sa bahay. At doon nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng aming buhay. Oktubre 30 ang petsa. Isang gabi bago ang undas. Karaniwang gabi iyon sa aming baryo, tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at tanging ang huni ng mga kuliglig at palaka ang maririnig. Maaga kaming nakapaghapunan.
Si nanay ay abala sa pagtatahi, ako naman ay nagbabasa ng lumang comics sa ilalim ng gasera. Si tatay, gaya ng nakagawian, ay lumabas sandali para tingnan daw ang mga alagang manok sa likod bahay. Hindi na siya bumalik. Akala namin ay natagalan lang siya. Minsan kasi, umuupo siya sa gilid ng maliit naming sapa para magpahinga. Pero makalipas ang 1 oras, naging 2, at nang sumapit na ang 10:00 ng gabi, doon na kami nagsimulang kabahan. Rosal, wala pa ba si Ernesto? Tanong ni nanay sa bunsong kapatid niyang si Tito Greg na nakikitulog sa amin noon. Wala pa rin, ate. Hindi ba't kanina pa siya lumabas? Dapat kanina pa siya bumalik, lumabas si Tito Greg para hanapin siya. Bitbit niya ang gasera at isang itak. Kami naman ni nanay ay nanatili sa loob, tahimik at nagdarasal. Mga ilang minuto lang, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa labas ay nagsipaglagas, at ang mga sanga ng punong mangga sa bakuran ay tila yumuko sa lakas ng ihip. Nagsimula na ring bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Wala sa forecast, pero parang may paparating na bagyo. Ngunit ang pinakapinagtataka namin, kasabay ng ulan ay ang tunog ng tila isang malaking hayop na lumilipad sa itaas ng bubong. Hush! Hush! Sumilip kami ni nanay sa bintana pero wala kaming nakita. Muli naming isinara ang bintana at nagdasal. Maya-maya, bumalik si Tito Greg. Pawisan, basang-basa sa ulan at tila may nakita. Ate, wala siya doon sa likod. Pero may nakita akong yapak, hindi normal. Malalaki pero paika-ika. Parang hinihila yung isa niyang paa, biglang lumamig ang buong bahay. Parang may presensya. Si nanay ay agad kumuha ng langis na may bawang at sinindihan ito sa altar. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ganito si Ernesto, bulong niya. Kinabukasan, sinuyod namin ang buong paligid. Sa gubat, sa bukid, sa sapa, lahat ay hinanap namin. Tumawag pa kami ng ilang barangay tanod at mga kaibigan ni tatay. Wala. Para bang nilamon siya ng lupa. Pero sa isang parte ng gubat, isang lugar na bihirang daanan, nakita ni Tito Greg ang isang bagay na kinilabutan kami. Isang punit na damit ni tatay. May bahid dito ng putik at tila may dugo sa isang bahagi. Sa tabi nito, may mga yapak na paalis sa lugar, pero hindi normal ang forma. Parang paa ng tao pero may malalaking kuko. Dito siya huling nakita, sabi ng isa sa mga tanod. Pero teka, may tumira dati rito, di ba? Yung matandang babae na nasunog ang kubo. Tama. May isang lumang kwento tungkol sa matandang ermitanyong babae na nanirahan sa lugar na yon. Sinunog daw ng mga tao ang kanyang kubo noon dahil inakusahan siyang aswang. Hindi siya lumaban, pero bago siya mamatay, nagbitiw siya ng sumpa, lahat ng tatapak sa lupa kong tinirhan ay makakalasap ng dilim. Mula noon, walang nangahas tumira sa bahaging iyon ng kabubatan. Malamig daw lagi ang lupa kahit tirik ang araw. At tila may bumubulong sa hangin kapag tumatahimik ang paligid. Pero paano napadpad doon si tatay? Hindi siya pupunta roon nang wala lang, sabi ni nanay. May humila sa kanya. May nag-udyok. At may isa pang kakaibang detalye, sa gilid ng punong naroon may ukit. Parang mga simbolo na hindi namin maintindihan. Parang sinaunang sulat o ritual markings. Sa gitna ng mga ukit, may salitang Latin, Corpus Saint Anima. Nang i-research namin sa isang guro sa simbahan, ang ibig sabihin pala nito ay katawang walang kaluluwa. Kinabahan kami. Mas lalo nang nagulo ang isipan namin. Hindi lang ito basta pagkawala. May puwersang gumagalaw sa paligid namin. Mula noong gabing iyon, araw-araw kaming naghanap. Ngunit habang tumatagal, tila may bumababa sa aming bahay, isang bigat, isang lamig, isang takot na hindi mo maipaliwanag. At si tatay hanggang ngayon wala pa ring balita. Pero hindi kami titigil. Dahil kahit na may nagsasabing baka kinain na siya ng hayop o baka nalunod sa ilog, may nararamdaman kaming buhay pa siya at may nangyaring hindi karaniwan. Sa baryong ito, hindi mo basta pwedeng isantabi ang mga kwento ng matatanda. Dahil minsan, ang mga kwento ay babala. Makalipas ang unang gabi ng pagkawala ni tatay, hindi kami tumigil sa paghanap. Bawat araw ay tila isang dekada, puno ng kaba, tanong, at pangamba. Hindi ito tulad ng ibang nawawala lang at posibleng napadpad sa kabilang baryo. May kakaiba talaga sa pagkawala ni tatay at mas lumilinaw ito habang tumatagal. Ang unang araw ng paghahanap maaga pa lang ay nagtipon-tipon na kami ng mga tanod,
ilang kalalakihan mula sa barangay, at mga kamag-anak. Bawat isa ay may dalang itak, flashlight, at ilang pagkain para sa buong araw na paglalakad. Pinagdesisyonan naming magsimula sa lugar kung saan natagpuan ang punit na damit ni tatay. Doon, sinuyod namin ang paligid, may mga bahaging makakapalang damo, at may mga bahagi namang puro batuhan at ugat ng puno. Habang palalim kami sa kabubatan, naramdaman namin ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Mula sa mainit, biglang lumamig. Isa sa mga tanod, si Mang Lando, ay napabulong, "Dito yan." Ramdam ko. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghahanap, napansin namin ang isang lugar kung saan tila kakaiba ang lupa, para bang lumaon ng hindi tinatapakan. Sa gitna nito, may isang puno ng balete na may mga tila lubid na nakasabit. Pero hindi ito lubid, buhok. Mahahabang buhok, itim, basa, at gumagalaw kahit walang hangin. Isa sa mga tanod ay muntik ng sumuka. Ang sabi ni nanay, hindi ito lugar ng tao. Nagsimula ng umambon, kaya pansamantala kaming bumalik sa baryo. Ngunit pagbalik namin, may sumalubong sa amin na isang babae, si Lola Bising, ang pinakamatandang naninirahan sa aming barangay. Babala mula kay Lola Bising, "Tigilan nyo ang pagpasok sa kabubatang iyon kapag gabi. Ang oras ng mga nilalang ay hindi oras ng tao," sabi niya habang hawak ang kanyang rosaryo. Si Ernesto hindi siya basta nawala. Pinili siya. "Pinili para saan, Lola?" tanong ni Tito Greg. "Tingnan niyo ang paligid. Iba ang katahimikan. Iba ang galaw ng mga hayop. At ilang gabi na bang wala ang mga paniki sa simbahan? Kapag ang mga hayop ay tumatahimik, ibig sabihin, may mas mataas na presensya kaysa kanila." Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi, pero totoo nga, wala nang kuliglig tuwing gabi, wala na ring huni ng uwak. Para bang ang paligid ay nag-aabang. Mga palatandaan ng presensya sa ikalawang gabi, habang nagbabantay kami, napansin ni nanay na ang asin sa may bintana ay tila natunaw kahit walang ulan. Nagsindi ulit siya ng kandila sa altar, pero biglang namatay ang apoy, kahit walang hangin. Sumilip ako sa bintana, at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Sa basang lupa sa bakuran may mga yapak. Malalaki, tila sa isang taong matangkad, pero kakaiba ang hugis. Mahahaba ang daliri at may tila kuko sa dulo. Parang paa ng tao at hayop na pinaghalo. Paikot-ikot ang yapak, ngunit walang patungong labas. Nagmarka yon sa isipan ko, may dumaan sa harap ng bahay namin, pero hindi ito umalis. Ika-4 na araw ng paghahanap, nagpasya kaming humingi ng tulong sa isang albularyo sa kabilang bayan. Si Mang Lito, kilala sa kanyang kakayahang makakita. Pagdating niya sa bahay, agad siyang humawak sa punit na damit ni tatay. Pumikit siya at nagdasal ng bulong-bulong. "Buhay pa siya," sabi ni Mang Lito matapos ang ilang minuto. Pero nasa lugar na hindi matatahak ng normal na tao. May humawak sa kanya. Hindi siya ginagalaw sa katawan pero ang kaluluwa niya ay hawak na. Napaiyak si nanay. "Paano po namin siya makukuha? Hindi niyo siya basta makikita sa pisikal na mata. Kailangan niyong pakinggan ang paligid. May mga senyales. Ang mga alitaptap, ang huni ng pusa, ang direksyon ng hangin, lahat iyan ay babala. At kapag nakita niyo siya, huwag basta lalapit. Dahil baka hindi na siya si Ernesto, mga alitaptap at isang itim na pusa makalipas ang 1 linggo, gabi-gabi naming napapansin ang mga alitaptap na tila may sinusundan. Ang liwanag nila ay parang nagsasayaw sa isang tiyak na direksyon, patungo pa rin sa kabubatan. Isang gabi, may isang itim na pusang hindi namin kilala ang dumapo sa harap ng bahay. Hindi ito umalis. Tinitigan lang kami tapos humiga sa may pintuan. Ayon kay Lola Bising, kapag may itim na pusa na hindi umaalis, may nilalang sa loob ng bahay na gusto nitong bantayan. At doon ko naisip, baka hindi kami ang binabantayan, baka si tatay, na baka naroon, sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga nilalang. Lumipas ang ilang araw pa, at mas lumalala ang mga palatandaan. Minsang umaga, may nakita kaming itim na balahibo sa ibabaw ng altar. Walang hayop sa bahay na may ganoong balahibo. At isang gabi, may narinig kaming boses na pamilyar, boses ni tatay. "Rosal, isang bulong lang. Pero malinaw. Galing sa may likuran ng bahay." Dali-dali kaming lumabas. Walang tao. Walang hayop. Pero naroon muli ang mga yapak, pabalik na naman sa kabubatan. Hindi kami titigil. Dahil bawat araw, mas lumilinaw na may gusto siyang sabihin.
At kailangan naming malaman kung buhay pa nga ba si tatay, at kung kaya pa namin siyang ibalik. Habang lumalalim ang aming paghahanap kay tatay, nagsimula rin kaming mag-imbestiga sa mga lumang kwento ng aming baryo, mga kasaysayang matagal nang ibinabaon sa katahimikan, tinatakpan ng mga bulong, at tinatanggap na lang ng mga tao bilang bahagi ng inakaraan na huwag ng pakialaman. Pero mayong isa sa amin ang apektado, hindi na ito basta kwento. Kailangan na naming balikan ang nakaraan upang maunawaan kung anong klaseng nilalang ang may hawak kay tatay. Ang unang kwento, ang nawalang bata ayon kay Lola Bising, may isang batang lalaki raw na nawala rin sa parehong bahagi ng kagubatan maraming taon na ang nakalipas. 6 na taong gulang lang siya noon, naglalaro malapit sa gubat kasama ang kanyang aso. Bigla na lang daw itong hindi na umuwi. 1 linggo ang lumipas at walang nakitang bakas, ni yapak, ni damit, ni tunog. Pagkaraan ng 3 buwan, may nagsabing nakita raw ang bata sa gilid ng ilog pero hindi na siya bata. Matangkad, payat at malamlam ang mga mata. Nang tanungin kung sino siya, ang sagot niya lang ay, hindi ko na maalala ang pangalan ko. Tinanggap siya muli ng kanyang pamilya, ngunit hindi na siya nagsasalita. Wala rin siyang kinakaing asin o bawang. At tuwing gabi, laging nakatingin sa kisem. Makalipas ang 2 linggo, bigla na lang siyang nawala muli. Pagkagising ng pamilya, bukas na ang pintuan at wala na siya sa higaan. Hindi na siya nakita kailanman. Ang matandang babae sa gubat isa pang kwento ay ukol kay Aling Marcia, isang ermitanya na nanirahan noon sa loob ng kagubatan. Maraming taon siyang pinandidirihan ng mga tao. Ayon sa tsismis, may mga buntis daw na biglang nakukunan pagkatapos sumalubong sa kanya. Ang mga bata raw ay umiiyak kapag napapadaan malapit sa kanyang bahay, kahit wala silang nakikita. Isang araw, nagkaroon ng sunog sa kanyang kubo. Walang gustong tumulong. Sinasabing nakita pa raw siyang nakatingin mula sa bintana habang nilalamon ng apoy ang kanyang tahanan pero hindi siya sumisigaw. Tahimik lang. Bago siya tuluyang mamatay, narinig ng ilang kapitbahay ang kanyang huling salita. Sa huling panahon, isasama ko ang lalaking matatapang. Ang kaluluwa ay magiging akin. At sa ilalim ng baleting itim, gigising muli ang katawang hindi na kanya. Pagkatapos ng insidente, may mga ilang residente na raw ang bigla na lang nawawala tuwing undas, gaya ng nangyayari ngayon kay tatay. Ang alamat ng alitaptap at itim na dugo, isa pang kwento ang binanggit ng albularyong si Mang Lito, ang kwento ukol sa alitaptap na nagpapakita ng daan patungo sa mundo ng mga naakit. Sinasabi raw na kapag ang isang taong may malinis na puso ay pinili ng nilalang ng dilim, dadalhin siya sa isang espiritual na kulungan. Doon, pinapanood siya ng mga nilalang habang dahan-dahan niyang nakakalimutan kung sino siya. Pero hindi agad siya mamamatay. Buhay ang katawan pero ang kaluluwa ay unti-unting hinihiwalay. Isa sa mga palatandaan na malapit ng tuluyang maagaw ang kaluluwa ay kapag bumuhos ang itim na dugo mula sa ilong o tenga ng isang kaanak. Parang sinyales, parang pirma ng pagmamayari. Noong narinig ito ni nanay, natigilan siya. Daniel, naalala mo ba nung isang gabi, bigla akong dumugo ang ilong? Nanlamig ako. Mga pahiwatig mula sa lumang aklat ng simbahan, mula sa simbahan, nakakuha kami ng isang luma at sirang aklat, ang libro ng mga espiritu at likas na nilalang ng dilim. Ito ay isinulat umano ng isang paring matagal nang nakadestino sa aming probinsya noong 1800. Ayon sa tala, may nilalang raw na tinatawag na ang mangiilaw. Isang uri ng aswang na hindi hayop, hindi tao, isang nilalang na umiiral sa pagitan ng mundo ng mga patay at buhay. Hindi ito kumakain ng laman, kundi ng gunita at alaala ng isang tao. Kapag tuluyan nitong nabura ang nakaraan ng biktima, magiging isa na ito sa mga tagapagsilbi ng dilim, mga nilalang na ginagamit bilang patibong para sa susunod na biktima. Ang mangiilaw ay dumadalaw sa gabi ng mga kaluluwa, karaniwan tuwing Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2. Kadalasan daw itong gumagala sa mga probinsyang may kasaysayan ng mga nawawala. May paraan para labanan ito, ayon sa aklat, kailangan ng alaala mula sa isang taong malapit sa biktima, isang bagay na may malalim na emosyon, sulat, kwintas, o litrato. Kailangan ng apoy mula sa sagradong lugar, kandila mula sa simbahan na pinabasbasan. Kailangan ng pagtawag gamit ang pangalan. Sa ikatlong gabi, tawagin siya sa lugar kung saan siya huling nakita. Kung tutugon siya, nangangahulugang naroroon pa ang kanyang kaluluwa. Kung hindi siya tumugon, nangangahulugang tuluyan na siyang nawala.
Ang desisyon sa pagdami ng mga kwento at ebidensyang aming nakakalap, hindi na namin kayang manahimik. Hindi lang ito basta kababalaghan, may tiyak na puwersa sa likod ng mga pangyayaring ito. Napagdesisyonan naming bumalik sa kagubatan sa ikatlong gabi ng Nobyembre, gamit ang mga sangkap mula sa aklat, isang lumang kwintas ni tatay, kandilang pinabasbasan ni Padre Ruben, at ang pangalan ni tatay na paulit-ulit naming sasambitin. Ito na ang magiging pagsubok kung maaari pa naming maibalik ang kaluluwa ni tatay, kung kaya pa siyang bawiin sa dilim. At kung hindi handa kaming harapin ang katotohanan. Kahit gaano ito kakilabot. Dumating ang gabi ng Nobyembre 2, ang ikatlong gabi matapos naming makumpleto ang mga kwento at palatandaan. Ito ang gabing tinukoy sa lumang aklat bilang ang huling pagkakataon para makuha ang kaluluwa ng taong dinukot ng dilim. Kung hindi, tuluyan na siyang magiging anino ng kagubatan. Lahat kami ay handa, hindi para makipaglaban, kundi para subukang kausapin ang di nakikitang mundo. Pagpupulong sa harap ng altar bago kami umalis papuntang gubat, nagsama-sama muna kami sa harap ng lumang altar ni nanay. Nasa harapan ang isang kahon, sa loob, naroon ang kwintas ni tatay, isang luma at kupas na litrato ng aming pamilya, at isang kandila na pinabasbasan ni Padre Ruben sa misa ng mga kaluluwa. Ipinikit namin ang aming mga mata, at sabay-sabay naming inusal ang kanyang pangalan. Ernesto. Ernesto. Ernesto, habang inuulit ang pangalan, tila may malamig na hangin na pumasok sa loob ng bahay, kahit lahat ng bintana ay nakasara. Tumayo si nanay at nagsabi, oras na, ang pagbalik sa kabubatan pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagsimula na kaming maglakad papasok sa kabubatan. 5 kami, ako, si nanay, si Tito Greg, si Mang Lito, ang albularyo, at si Mang Lando, barangay tanod. Bitbit namin ang mga kailangang gamit at kandilang nakasindi sa loob ng mga lalagyang salamin upang hindi agad mapatay ng hangin. Tahimik ang kagubatan, walang kuliglig, walang huni ng ibon. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng aming mga yapak at ang mahinang apoy ng kandila. Pagdating namin sa ilalim ng baleteng itim, inihanda na namin ang ritual. Ang simula ng ritual itinabi ni Mang Lito ang mga gamit sa paanan ng puno. Pinagpatong-patong niya ang mga sangkap sa gitna, ang kwintas, ang litrato, at ang kandila. Nag-umpisa siyang magbulong ng matandang orasyon, sa ngalan ng liwanag, tinatawag ka namin. Sa ngalan ng pag-ibig, hinihiling namin ang pagbabalik. Sabay-sabay kaming sumambit, Ernesto bumalik ka. Kung naririnig mo kami, ipakita mo ang sarili mo. 3 ulit naming inusal ang pangalan niya. Ernesto. Ernesto. Ernesto, biglang umihip ang malakas na hangin. Namatay ang kandila sa gitna. At sa di kalayuan, may liwanag na tila mga alitaptap na lumulutang papalapit. Ang paglitaw mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang anino. Una, naaninag lamang ang hugis ng isang lalaki. Matangkad. Payat. Mahaba ang buhok. Punit ang damit. Nakayuko ang ulo, hindi namin makita ang mukha. Tila naliligid siya ng usok, at habang papalapit siya, ramdam naming bumibigat ang hangin. Ernesto, tanong ni nanay, nanginginig ang boses. Walang sagot. Nilapitan siya ni Mang Lito at itinataas ang rosaryo. Kung ikaw si Ernesto, kilalanin mo ang asawa mo. Kung hindi, sa ngalan ng liwanag, lumayas ka. Biglang umangat ang ulo ng anino. At doon namin nakita ang mukha ni tatay. Pero hindi siya nakangiti. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Pula ang puti ng mata niya at tila may itim na luha na tumutulo sa pisngi niya. Ang panawagan Ernesto, muling sabi ni nanay habang lumuluha, ako ito si Rosal. Ang asawa mo. Ang pamilya mo ay nandito. Tumitig si tatay kay nanay. May minuto ng katahimikan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Hanggang bigla siyang umungol ng mahaba, mababa at tila hindi tao. Huwaag. Tila may pumipigil sa kanya. Napaatras kami sa takot. Ngunit si nanay sa kabila ng lahat lumapit. Hawak niya ang kwintas, inabot ito kay tatay. Ito ang binigay mo sa akin noong kasal natin. Hindi mo ako kilala ngayon pero ako ang minahal mo. Hawak ang kandila, si Mang Lito ay nagsindi muli habang binigkas ang panghuling orasyon. Kung may kaluluwa ka pang nananatili, tanggapin ang apoy ng alaala. Bumalik sa katauhan, ang pagbubunyag at pagyanig pagkabit ng kwintas sa leeg ni tatay, nanginig ang kanyang buong katawan. Parang kuryente ang dumaan sa kanya. Napasigaw siya, Rosal.
Sabay nun, lumindol ng kaunti, hindi malakas, pero sapat upang gumalaw ang mga dahon at magtalsikan ang mga alitaptap. Napaupo si tatay. Bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa ulo niya. Anong nangyari? Lumuha si nanay. Niyakap siya agad. Babalikan ka namin at ngayon bumalik ka talaga. Pagbalik mabilis naming isinama si tatay pabalik ng bahay. Halos walang nagsalita sa biyahe. Tulala si tatay pero humihinga siya ng maayos. Parang pagod na pagod. Parang matagal siyang naglakad pero wala siyang putik, wala ring galos. Kinabukasan, dinala siya sa health center. Wala siyang naaalala kahit 1 linggo siyang nawala. Nang makabalik si tatay, inakala naming doon na magtatapos ang bangungot. Ngunit hindi pala ito ang dulo, simula pa lang ito ng mga tanong, mga panaginip, at mga pagbabago na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o kahit ng simbahan. Ang unang gabi matapos ang ritual sa ilalim ng balete, agad naming pinatulog si tatay sa kanyang sariling kama. Pero hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya sa kwarto, tahimik, parang may hinahanap. Pa, okay ka lang, tanong ko. Tumango lang siya, pero hindi tumingin sa akin. Nang pumikit siya sa wakas, tuloy-tuloy ang kanyang tulog pero umiiyak siya habang nananaginip. Malamig ang pawis sa kanyang noo. Parang bata na umiiyak sa panaginip. Minsan ay bumubulong siya, hindi ako dapat lumingon, hindi ko siya dapat tiningnan. Kinabukasan, pagbangon niya, tila walang nangyari. Pero hindi niya kami matignan sa mata. Ang pagkawala ng alaala sa mga sumunod na araw, napansin naming marami siyang hindi maalala, hindi lang ang panahon na siya ay nawala, kundi pati ang mga bagay na matagal na niyang alam. Hindi niya maalala ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Akala niya, 1,997 pa lang. Tinatawag niya ako sa pangalan ng kaibigan niyang matagal nang patay. Lalo akong kinabahan nang minsang tinanong ko siya, Pa, anong pangalan ni nanay? Matagal siyang tumahimik. Taga saan ba siya? Ang panibagong gabi ng takot sa 3 gabi, may narinig akong kalusko sa likod ng bahay. Pagtingin ko, si tatay pala nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nakatingala sa buwan. Nilapitan ko siya. Pa, anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Pagharap niya sa akin, nakita kong pula ang kanyang mga mata. Hindi dugo. Kundi parang may malalim na apoy sa loob ng kanyang iris. Pero isang iglap lang, pagkindat ko, normal na uli ito. Wala, sabi niya. Nagpapahinga lang. Pero alam kong may mali. Mga gawin na nagbago habang tumatagal, lalong dumadami ang mga bagay na kakaiba sa kanya, hindi siya lumalapit sa altar. Hindi siya sumasama tuwing dasal ng pamilya. Bigla siyang napapasigaw kapag may maririnig na kampana mula sa simbahan. Minsan, sinabihan niya ako, Daniel, kung sakaling mawala uli ako, huwag mo na akong hanapin. At isang gabi, tinawag siya ng kanyang dating alagang aso, pero hindi siya nilapitan. Sa halip, tumakbo ang aso palayo, umiiyak. Ilang araw lang, namatay ito walang sugat, pero matigas at malamig ang katawan. Parang natakot hanggang sa mamatay. Ang paglitaw ng itim na luha isang madaling araw, ginising ako ni nanay. Nanginginig siya. Si tatay mo may dugo sa tainga. Agad kaming nagtungo sa kwarto. Doon namin siya nakita, nakahiga, nakadilat, pero parang wala sa sarili. May bahid ng itim na likido sa kanyang tainga. Hindi dugo kundi madilim at malapot. Amoy bulok na halaman. Dinala siya sa health center. Wala raw problema. Maaaring earwax lang, sabi ng nurse. Pero alam namin hindi ito normal. Pag-uwi, tinanong siya ni nanay, naalala mo ba kung saan ka galing? Sagot ni tatay, may lugar madilim malamig maraming mata pero wala silang mukha. Pagbalik sa aklat muling binuklat ni Mang Lito ang lumang aklat. Doon niya nakita ang babala, ang kaluluwang na ibalik ay hindi katulad ng dati. Bahagi ng anino ay nananatili sa loob niya. At kung hindi ito malilinis, maaari siyang maging tagapagbukas ng lagusan. Sa madaling salita, si tatay ay maaaring gamitin ng mga nilalang upang makapasok sa mundo ng tao, parang pintuan na bukas palagi. Kailangan daw ng isang pangalawang ritual, isang sipaglilinis. Pero mas delikado ito. At kailangang isagawa bago sumapit ang 12 gabi ng kanyang pagbabalik. Ang bilang ng mga araw bilangin mo, nawala si tatay ng Oktubre 30. Bumalik siya ng gabi ng Nobyembre 2. Ang 12 gabi ay Nobyembre 14 na.
14 lang ang araw namin upang gawin ang huling hakbang. At kung hindi, maaaring hindi lang siya ang mawala. Maaaring mas maraming pintuan ang bumukas. At baka ang buong baryo ang tuluyang lamunin ng dilim. Dumating ang ika-9 ng Nobyembre. 5 gabi na lang bago sumapit ang huling palugit, ang ika-12 gabi. Lahat kami ay nasa matinding takot, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Kung hindi namin ito tatapusin ngayon, hindi lang si tatay ang maaaring mawala. At kung totoo ang sabi sa aklat, baka tayo na mismo ang susunod. Ang lihim sa likod ng aklat muling kinausap ni nanay si Mang Lito. Ano pa ba ang dapat naming malaman? Tanong niya habang hawak ang kandilang gawa sa purong gata ng nyog at buntot ng bayawak. Sagot ni Mang Lito, may isa pang bahagi ng aklat na dati kong iniiwasang basahin. Ito ang bahagi na hindi inirekomenda ng matatanda noon dahil delikado. Ipinakita niya ang pahinang tinabunan dati ng bulak at sinulid. Doon nakasulat ang ritual ng paglinis sa aninong naiwan. Ito ay kailangan ng 3 bagay, puting manok na kailangang kusang lumapit sa taong nilinis. Alikabok ng lupa mula sa pinanggalingan ng anino. Boses ng pamilyang tapat na tatawag sa kaluluwa. Ang pagsubok sa kaluluwa ni tatay noong gabi ng ika-10 ng Nobyembre, inumpisahan na namin ang paghahanda sa isang maliit na kubo malapit sa gilid ng kagubatan. Ito ang lugar kung saan huling nakita ang mga bakas ni tatay. Si tatay ay nakaupo sa gitna ng isang bilog na ginuhit mula sa asin, langis ng nyog, at pinatuyong dahon ng saging. Hawak niya ang isang rosaryo pero pinakawalan niya agad, tila nasasaktan siya tuwing hinahawakan ito. Nasusunog ang palad ko, sabi niya. Ang unang bahagi ng ritual ay ang paglapit ng puting manok. Ayon sa aklat, kung tunay na tao ang kaluluwa ng kinakalma, lalapitan siya ng hayop ng may tiwala. Kung anino siya, iiwasan siya ng hayop, ang puting manok dahan-dahan naming pinakawalan ang puting manok. Tahimik ito sa una. Tumingin-tingin sa paligid. Naglakad papalapit sa bilog. Lahat kami ay nanonood, halos hindi humihinga. Tumigil ang manok. Tumingin kay tatay. At lumapit. Agad naming narinig si nanay na napaiyak. Siya pa rin yan ang tatay nyo. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan ang manok, biglang nagsalita si tatay. Pero hindi niya boses. Hindi nyo alam kung ano ang binuksan nyo. Ang manok ay tumakbo palayo. Tiningnan namin si tatay, itim na ang kanyang mga mata. Parang salamin. Wala kang makitang kaluluwa sa loob. Ang paglalagay ng alikabok ayon sa ikalawang hakbang ng ritual, kailangang budburan ng alikabok mula sa pinanggalingang lupa ang taong nalinlang ng anino. Pinagdikit-dikit ni Mang Lito ang alikabok na tinipon mula sa ilalim ng baleteng itim. Dahan-dahan niyang binudburan si tatay habang binibigkas ang balik ka sa lupa. Ibalik ang katawan sa katauhan. Nagsisigaw si tatay. Hindi tulad ng sigaw ng tao, kundi sigaw na parang hayop na nasasaktan. Itigil to, sigaw niya. Hindi niyo alam ang kapalit. Pero hindi kami tumigil. Ang huling panawagan, ang huling bahagi ay ang sabayang pagtawag ng pangalan ng taong nilinis, 3 beses, sabay-sabay ng buong pamilya. Kami ni nanay ang tumayo sa harapan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kasama namin si Tito Greg at mga kapitbahay. Sabay-sabay naming sinambit, Ernesto. Ernesto! Ernesto! Pagkatapos ng 3 ulit, nanginginig ang lupa. Ang apoy ng kandila ay umikot, parang may hangin na pabaliktad. Tapos napasigaw si tatay. Muli, hindi niya boses. Hindi pa ito tapos. Babalik ako at isasama ko kayo, ang biglaang katahimikan tila may sumabog na hangin. Natumba kami sa lakas ng pagbuga ng enerhiya. Napapikit kaming lahat. Pagdilat ko, nakahiga si tatay. Nakatingin sa kisam. Normal ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Nasaan ako? Tanong niya. Yumakap agad si nanay. Sa wakas ikaw na ulit yan, ang kabayaran pagkatapos ng ritual, isang bagay ang napansin namin, namuti ang buhok ni Mang Lito. Sa isang gabi lang. Wala rin siyang boses ng sumunod na araw. At pagkalipas ng 1 linggo namatay siya habang natutulog. Walang galos. Walang karamdaman. Parang inubos ang kanyang lakas, ipinambayad sa kaluluwa ni tatay. Akala namin tapos na ang lahat. Naibalik si tatay, nalinis ang kanyang kaluluwa, at payapa na muli ang gabi sa liblib naming baryo. Ngunit may mga bagay pala na hindi na kayang ibalik sa dati, kahit gaano mo ito ipaglaban.
Ang unang senyales nagsimula ito sa simpleng pagkalimot. Isang gabi, habang kumakain kami, biglang tumingin si tatay kay nanay at tinanong, "Kailan pa kita nakilala?" Tumawa lang kami, inakala naming joke. Pero kita sa mata ni tatay, seryoso siya. Pagkatapos noon, madalas na siyang tumitig sa salamin na para bang inaalala kung sino siya. Minsan, nahuli ko siyang naglalakad sa dilim, hawak ang isang pirasong papel na may nakasulat, "Ako si Ernesto. Anak ko si Daniel. Asawa ko si Lilia." Parang inuulit-ulit niya ito araw-araw upang hindi makalimot. Ang panaginip ni nanay isang gabi, umiiyak si nanay. Napanaginipan daw niya si Mang Lito, nakasuot ng puting barong, nakatayo sa gilid ng balete. Sabi raw nito, may bahagi ng dilim na naiwan sa kanya. Hindi lahat ay nailabas. Mag-ingat sa ika-30 gabi. Kinilabutan ako. Kinabukasan, sinilip ko ang aklat na naiwan ni Mang Lito. Sa pinakadulo nito, may pahinang isinulat sa kamay, hindi bahagi ng orihinal. Kung ang anino ay matagal nang nanahan sa laman, maaari itong magtagong parang pilat sa loob. Hindi ito agad mawawala. Muling lalabas sa oras ng kahinaan, ang katahimikan bago ang bagyo dumating ang gabi ng Nobyembre 14 na, ang ika-12 gabi mula nang bumalik si tatay. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang huni ng kuliglig. Tila huminto ang oras. Nakahiga si tatay. Tinanong ko siya, "Pa, kamusta pakiramdam mo?" Saglit siyang tumingin sa akin. "Atin ba to o panaginip?" "Bahay natin to, pa." Ngumiti siya ng kaunti pero ang mga mata niya parang may kinakatakutan. Ang salamin 12:00 ng gabi, may narinig kaming lagabog sa kwarto ni tatay. Pagdating namin doon, nakita namin siyang nakatayo sa harap ng salamin pero hindi siya ang nakikita sa refleksyon. Ibang itsura, mas bata, mas payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Bigla siyang nagsalita, "Bukas ang pinto." Huli na para isara. Nang humakbang si nanay palapit, tumigil ang refleksyon sa paggalaw pero si tatay ay gumalaw pa rin. Parang nagkahiwalay ang anyo niya at ang kanyang anino. Ang lagusan sa isang iglap, lumamig ang paligid. May amoy na bumalot sa kwarto, amoy na susunog na dahon at bulok na hayop. Mula sa likod ng salamin, naglitawan ang mga mata. Wala silang katawan. Mga mata lang nakatingin sa amin sabay-sabay. "Daniel," bulong ni tatay, "kung anuman ang mangyari, huwag kang lumapit." Bigla siyang sumigaw at itinulak ang salamin. Nabiyak ito, at sa pagkabiyak ay nagsimulang sumingaw ang itim na usok. Nilamon si tatay ng anino, at isang malakas na hangin ang tumulak sa aming lahat paatras. Ang sakripisyo, alam kong may isa na namang ritual na dapat gawin. Pero wala na si Mang Lito. Bigla kong naalala ang sabi sa aklat, ang huling hakbang ay kusang loob na pag-aalay. Hindi laging dugo, kundi katapatan, ang pusong di lumilihis kahit sa dilim. Lumapit ako, hawak ang rosaryo ni tatay. Humakbang ako sa gitna ng kwarto, habang tumutulo ang luha ko. Kung may dapat kunin ako na lang. Biglang tumigil ang hangin. At mula sa anino, unti-unting lumabas si tatay, nakapikit, nanginginig. Sa huling sigaw niya, ang sabi niya, "Salamat, anak," at tumumba siya sa sahig. Humiwalay ang anino at natunaw sa lupa. 4.